Itinanggi ng Nationalist People Commission na si Vice President Jojo Marbinay na kanilang napili upang mag-endorse sa 2016 presidential election. Kasunod nito ang pagpapahayag ng suporta kay Binay na isa sa kanilang miyembro. Nag-uulat. Mel, pasok! Yes, Anthony, andito tayo sa likod ng entablado kung saan kakatapos lang talumpati ng ating Vice Presidente na si Jojo Marbinay bilang isang pangunahing guest speaker dito sa Binmalayan, Pangasinan. Ipinakilala ng dating Pangasinan 5th District Representative na si Mark Cuangco ang ating Vice Presidente na si Jojo Marbinay bilang isa sa future President ng Pilipinas. Sa wakas, matapos ang ilang taong paghihintay ay matutuloy na rin ang sagupaang Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao. Ito'y matapos iahayag ng undefeated American boxer ang kanilang laban ni Pacman. Nag-uulat, James Campo. Pasok! Thank you, Anthony. Kaninang umaga ng opisyal ng inanunsyo ni undefeated American boxer Floyd Mayweather Jr. ang kanilang laban ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao sa pamamagitan ng social media. Maglalaban si Manny at Floyd sa Mayo 2 sa MGM Garden Arena sa Las Vegas. 147 pounds ang timbang at paglalabanan nila ang WBC, WBO at WBA belt. Magkakaroon naman ng joint pay-per-view ang HBO at Showtime sa Amerika. Inaasahang magiging record-breaking ang bakbakan sa sinasabing pwedeng umabot ng $400 million o higit kumulang ng 17.6 billion pesos. Kinumpirma naman ni Pacman ang mega fights sa pamamagitan ng Instagram account. Relax lang si Manny sa kanilang bahay sa Jensan. Kinuwento na isang pulis na nakaligtas sa engkwentro sa Mama sa Pano, Maguindanao ang brutal na pagpatay ng mga MILF at BIFF sa kanyang mga kasamahan. Nag-uulat, Fanny Ria. Anthony, kitang-kita ng pulis na may ranggo PO2 na nakaligtas kung paano pinagbabaril sa mukha ang kanyang mga kasamahang pulis na nakahanggo sa ina. Miyembro ng PNP Special Action Force ang pulis na ito na nakasama sa enkwentro sa Mama sa Pano, Maguindanao. Nung nakita ang pulis na ito, wala suot ng pang-itas na damit at tila takot at marumi. Kwento ni PO2, nakita niya kung paano inubos ng MILF at BIFF ang grupo nila. Sa kagustuhan na makaligtas, tumalon daw si PO2 sa ilog at nagtago sa water lily. Hinago rin daw sila ng sniper. Brutal daw ang pagpatay sa kanyang mga kasamahan at ilan daw ay patay na nga. Pinagpuputukan pa daw na malapitan ng mga rebelde gamit ang mga baril ng mga SAP. Kinuha rin daw ang mga uniforme, baril at night vision ng kanyang mga kasamahan. Pag-ahon sa ilog, isang grupo ng kalalakihan ang nagtangkang agawin ang baril niya. Iniwan na lang niya ito dahil wala na rin bala. Medyo maliwanag na rin na nakakita siya ng magsasaka at humingi ng tulong. Karamihan ng labi ay nakuha ay natagpuan sa barangay Tuca, Malipaw ayon sa alkalde ng bayan. Mula na alas 5 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, nagtagal ang pakbak. Minabuti na lamang ng mga opisyal na nakaligtas sa pulis sa PO2 upang mapangalagaan ang kanyang kaligtasan. Dito naman po tayo sa mundo ng showbiz. He won the battle but lost the war. Pumanaw na nga po ang YouTube sensation na si Jam Sebastian sa edad na 28 taong gulang noong March 4, 10:30 a.m. sa St. Jude's Medical Center Global sa Taguig City. Matapos matuklasang may bukol si Jam sa kanyang baga at dumaan ito sa ilang chemotherapy, ay tuluyan na nga itong lumisan. Nakilala si Jam Sebastian o mas kilalang Jam dahil sa mga video na ginawa niya kasama ang kanyang nobya na si Michelle Ligayo. Umani na napakaraming subscribers, papuri at million of views ang kanilang videos na Jamich. Samantalang base sa Facebook post ni Jamich noong Wednesday ay napagdesisyonan na ng pamilya ni Jam na i-let go na ang 28 years old performer na kung saan ay naka-life support na lamang simula noong nakaraang buwan. Sa kabila ng lahat ng kanilang nararamdaman, sakit at hirap, ay sinubukan pa din ni Mitch at ng pamilya ni Jam na mas maging mas malakas at matibay.